Yan to, Attorney Shalito Santos. Happy, Merry Christmas po and Happy birthday. Ingat po kayo palagi. Ayan. So Alden, balita mo kami dito sa Stardust mo, meron ka palang ganito? Yes, magti 3 months na po siya, going forth. So part owner po ako nitong bar na to. Bakit mo ginustong pumasok din sa bar? Kasi fast food ngayon. Well, yes, aside, maganda kasi yung proposal po sa akin with this bar. Parang talagang we invested heavily on sound system. The sound system, parang half of our investment, yung total capital ng investment namin, half nun, puro sound system siya. So pag nandito kayo on a regular night, kahit malakas yung music, we see to it na hindi kayo nagsisigawan when you talk. So ganun ang sound system namin. Hindi lang ganun kalakas right now kasi nga, syempre private event siya. Pero on a regular nights, pag maraming tao, na sa mga huling punta ko, totoo naman, malakas music pero hindi kayo nagsisigawan. So ibig sabihin ba niyan, mahihilig ka na rin gumimik ngayon? Ay, hindi po. Hindi pa rin. Homebody ka pa rin. Homebody pa rin. Parang I wanted just to venture into something new. Also, into experience a business na parang hindi ko, parang hindi ko siya league. Kasi nga hindi ko siya hilig. Because I'm an advocate nga po na kung meron kayong papasukin negosyo, dapat yung hilig mo, di ba? So parang ito yung pambali doon. So tinitingnan ko, so far, I really can't say yet kasi bago pa lang kami. Pero so far so good. Very much naman maganda yung reception sa kanya ng tao. Ano may partner kong taga-showbiz? Wala po. Puro po businessmen. Pero pinag-isipan mong mabuti kasi di ba may balita na parang na medyo na-scam ka rin? Yun po kasi wala pong tangible asset doon or thing na nakikita or more on investment lang siya. Parang syempre money investment, stock market, cryptocurrency, yung mga ganun po. Doon tayo medyo na kasi since the pandemic naman po, di ba? Parang yun yung naging waste at sobrang na-hype siya during that time kasi too good to be true yung kita pero nangyayari, pero high gain, high loss po kasi siya. So magkano actually nawala sa iyo? So yun po, kagaya po nung sabi ko sa interview ko po kay Mama Ugs na accumulated naman po yun since I started show business naman po. Hindi naman po siya at isang beses na ganun kalaking amount, pero mga ganun pong figures. Accumulated na siya dito even way before the pandemic po eh. So parang it started 2016 talaga, yun talaga yung tumodo yung offers kasi nga because of Aldab, pumasok yung antas ang daming endorsement, marami rin po tayong blessing. I can't say their names po eh, sorry. They want to remain parang in the shadows lang. But I have a lot. Pero yung advice na binibigay po nila sa akin kasi is an advice na walang kapalit. So I really take it into account. So I think that's the best advice you can get from someone na who's already there and wanted to see someone parang flourish kahit sa murang edad. So parang legacy po nila sa akin in a way. So anong lesson learned mo na doon sa nangyari? Wala na po. Parang number one, if it's too good to be true, mag-isip na po kayo. Wala pong ganong klaseng scheme or hindi po totoong nangyayari yung mga too good to be true na magpasok ka ng pera, yung 1,000 pesos mo magiging 10,000 in 7 days. Wala pong ganon. So, and at the end of the day, hindi po sa dami ng pera nyo sa bank account ang ikakasuccess nyo, kundi sa dami ng alam nyo. So it's better to have more knowledge than money because yung money susunod na lang siya eh. Pero kung wala kang alam, coming from experience po, medyo nauna yung pera bago yung knowledge. So medyo naloko po tayo ng naloko. Pero sa business ka lang naman na-scam. Sa pag-ibig, hindi ka pa naman na-scam. Uy, Hindi pa naman. Kasi inisip na, baka nadala na si Alden, kaya until now, single. Wala pa naman pagkakadalaan eh. Pero wala pa rin naman experience po na na-scam ako sa ganung aspeto. Pero right now kasi parang if I really want to settle down and by the time that I look for someone already to be my partner, gusto ko ready na talaga ako. Yung I can say that I can really settle. Hindi yung sinabi ko lang settle down, pero andyan ka pa rin. Para prepared din po ako, prepared yung partner ko, and eventually our family as well. Pero ngayon nagsasama kayo ni Sanya Lopez, di ba? Yes. Before, parang may mga talks na nag-date kayo. Ay, wala pong ganun. Hindi po kami nag-date. Parang, so, ngayon lang kayo talaga magsasama ni Sanya? Well, nagkikita-kita po kami sa GMA.
Pero we're friends, but wala pa pong something romantic and hindi po kami nag-date. Okay. Then At sinabi least mo yung malinaw. pag-ready ka na, ano ba yung bagay na masasabi mong ready? Ready saan? Ready na po akong iwan yung work ko. Ready na po akong Magre-retire ka? Pag ganun. Ang hirap kasi nun dito doon, parang kasi halimbawa mag-partner ka, di ba? And then baka hindi lang, I'm not saying hindi ko sa inuunahan yung iisipin ng partner ko, but really it's more of if I wanna venture into the settling down stage, gusto ko andun ako sa family ko, gusto ko yung mga anak ko, hindi ko sila makikita ko yung paglaki nila. Kaya kung nakikita po natin yung iba nating mga kasama sa showbiz na nagkakaanak, nawawala for some time and then babalik. Ako po kasi siguro, by the time na magka-family, mas focus ko yung family ko. And then pag nagkaroon na lang ako ng chance ulit, babalik. Pero family muna. Kasi Pag magka-girlfriend ka ba? no po, no po. Po? Ador. Pag magka-girlfriend ka ba din, ibig sabihin maglalay daw ka sa showbiz para... Ako po, parang ganun ko po siya iniisip. Hindi mo Yes. kayang pagsabayin both. Hindi po. Kasi may mako-compromise po ako in right now. So hindi pwedeng artista ang maging girlfriend mo katulad ng mga chinichismis sa'yo. Hindi ko naman po masabi ito doon eh. Parang ako ayoko siyang pangunahan. And ayoko rin sabihin na ayoko ng showbiz, ayoko ng non-showbiz. Come what may po. So far yung come what may naman po sa akin, nag-work eh. Kaya hintayin ko na lang po. Ang dali kasing sabihin na parang, di ba, ang dali pong sabihin na parang gusto mo someone supportive, mahal ka, naiintindihan ka. Pero pag nandun na kayo sa setup na yun, lalabas na yung mga bagay na hindi nyo na-expect. So, ako nga, parang nababago ngayon eh. More on an open-minded girl, sana yung networking. Wala ka pang nakikita na someone talaga na parang gusto mong ligawan or nakaka-chat? Sa ngayon po, meron siyempre po na nangyayaring ganyan, but hindi natin masyadong hina-hard sell. Saka hindi natin masyadong talagang... So magugulat ka na lang Opo, sa post mo? Siguro po, parang ganun. Parang ito po, nagulat kayo sa bar. So, ganun lang po, as long as naman na, kumbaga kung ano po kasi muna yung opportunity ngayon, unahin ko po muna kasi lalo po yung company ko rin, yung Myriad Corporation, sobrang dami po namin gagawin next year in terms of concerts, international concerts, meron din po akong international film na gagawin next year. So sa New York po siya isa-shoot, tas foreign production po siya mostly. So Ikaw lang ang Pinoy. So parang ako lang po ang Pinoy. Ano po siya, it's a trilogy of short films, pero it's more on an advocacy film po siya for women empowerment and women's rights po. So yan po yung... So you're gonna be in the middle of stars.